Chapter 6. Mula sa kwarto na inookupahan nila Ailey at Jared ay hindi maiwasan ng huli ang mapatitig sa asawa habang naglalakad ito sa may dalampasigan. Tanaw na tanaw kasi mula doon ang beach, kaya naman kitang-kita niya ang kanyang asawa mula sa kinaroroonan. She is so beautiful. Hindi niya tuloy maiwasan na hindi mapangiti habang nakatingin dito. Kahit kailan ay hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa asawa. Kahit nitong mga nakaraang araw na medyo nagdududa siya dito. Pero ni minsan ay hindi naman nabawasan ang pagmamahal na nararamdaman niya para dito. Nang biglang napalingon ito sa kanya, kaya kumaway ito at niyaya siyang lumapit. Napangiti pa siya lalo nang mas malapad at agad naman tumalima at mabilis na lumapit dito. "Bakit ang tagal mo naman?" Reklamong usisa nito nang makalapit na siya. Ngumiti siya ulit. "Ang dami ko kayang tinawagan at kinansel ng mga meetings." Sagot naman niya. Napangiti din ito sabay sabi na, "Sorry." "Ano? Okay lang yon." Sagot niya sabay halik dito sa noo. "Actually, tama ka rin naman. Kailangan ko rin talaga mag-relax kahit ilang araw lang." Dagdag pa niya. "Ho, diba? Buti na lang naisip ko to." Tuwang-tuwang saad ng asawa kaya naman muli siyang napangiti, saka umakbay na siya dito at nag-umpisa na silang maglakad-lakad habang nagkukwentuhan. Samantala ay isa rin sa rason kung bakit naisipan ni Ailey ang bakasyon na ito ay dahil sa para i-grab na rin ang opportunity na ito na alisin ang mga pagdududa ni Jared sa kanya sa pamamagitan ng pagkokontrol niya sa isip nito at pilitin na paniwalain na wala namang nagbago sa kanya. Sana ay magtagumpay siya para naman pagbalik nila ay si Jace na lang ang poproblemahin niya. Hindi mapakali si Jace dahil sa nalaman mula kay Hera. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Mahal niya si Hera kaya nga siya gumawa ng paraan para makawala ito sa kasalukuyang buhay. Pero ang hindi niya alam ay may iba na rin palang plano ni si Hera at ang masama pa ay ipapahamak pa nito ang sarili nitong kapatid. Alam niya ang hirap na pinagdaanan ni Hera. Alam din niya kung gaano nito kagustong makawala sa buhay na kinasasadlakan. Awang-awa siya dito pero wala siyang magawa noon para dito dahil nakatali din ang kanyang mga kamay. Hindi niya ito matulungan dahil tutol ang mga magulang niya dito. Kaya naman sa pag-aakalang gaganda ang buhay at makakawala na ito sa kamay ng sariling ina, ay pinili nitong magpakasal kay Jared kahit na hindi nito mahal ito at silang dalawa ang nagmamahalan. Pero sa pagpapakasal na iyon ni Hera, ay hindi nila alam na mas kokomplikado pala ang buhay nito dahil gagamitin din pala ng kinabibilangan na sindikato si Hera para magamit na cover ng kumpanya ni Jared sa mga iligal na gawain ng mga ito. Kaya naman, hindi rin niya masisi si Hera kung bakit naisipan nitong isakripisyo ang buhay ng sariling kapatid para lang makawala at makalaya. Pero hindi rin niya maatim na madamay ito ng isang inosenteng tao. Pero hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Kapag ibinunyag niya na hindi si Hera ang kasalukuyan na nandito, ay mapapahamak si Hera at hindi rin niya makakayang mangyari iyon. Kaya naman gulong-gulo na talaga ang kanyang isipan. Nakatitig lang si Jared sa asawa habang nagkukwento ito tungkol sa mga past dates nila. Tungkol sa ano ang first impression nitong una silang magkakilala. Napapangiti at natatawa na lang siya dahil sa mga sinasabi nito. She's very different from the Hera na kilala niya pero tulad nga ng sinabi nito sa kanya nang nakaraang araw na gusto na nitong magbuhin ang sarili. Kaya wala naman siyang issue kung nagbago na nga ito. At isa pa mukhang mas nagugustuhan na nga niya itong bagong Hera na nasa harapan niya dahil mas masayahin ito. Laging nakangiti, laging nakatawa at madalas mag-joke. Naatras abante na naman tuloy siya sa plano niya na huwag hayaan na matapos ang bakasyon na ito na hindi na nalalaman ang tinatagong sekreto ng asawa. Parang pakiramdam kasi niya ay kung ano man ang itinatago nito ay malamang hindi naman masama o malaking problema dahil sa pinapakita nitong saya ay mukhang wala naman itong iniindang mabigat na problema. Isa pa ay kung pisikal na pagbabago naman ay siguro nga talagang nadaan lang sa ehersisyo ang pagbabago sa katawan nito. Kaya wala naman sigurong issue din sa mga nagbago dito sa pisikal. Dahil si Hera pa rin itong kaharap niya.
ang asawa niya, his true love. Saka there's no point to worry na rin dahil imposible naman na may ibang tao na magkukunwaring asawa niya, maliban na lang kung may kakambal si Hera, na imposible naman dahil sa pagkakaalam niya ay nag-iisang anak lang ito. Hey, nakikinig ka ba sa akin? Narinig niyang ani ng asawa kaya natigil siya sa pag-iisip at napunta dito ang kanyang atensyon. Mukhang malalim atang iniisip mo ah. Dagdag pa nito. Hindi naman. Naisip ko lang ang tagal na pala natin. Sagot naman niya, which is, totoo naman. Sumagi din sa isip niya ang bagay na iyon kanina. Medyo mas naukupa lang ang isip niya ng ibang bagay. Bigla naman natigilan si Ailey at wala sa sariling napangiti. Natutuwa kasi siya dahil ang swerte ng kapatid niya dito kay Jared. Mahal na mahal nito ang kanyang kapatid. Samantalang siya, maagang iniwan ng kanyang asawa. Pero gayon pa man, kahit na maaga silang iniwan ay nag-iwan naman ito ng isang magandang regalo. Si Jairus. Oh, bakit ikaw naman ata ngayon ang natahimik? Ganting po na rin ni Jared sa kanya dahil sa bigla ding pananahimik niya kaya naman agad siyang natauhan. Narealize ko din kasi na ang tagal na nga natin at ang swerte ko sa'yo. Sagot naman niya kaya napaakbay sa kanya si Jared. Swerte ka talaga sa akin dahil kahit ang tagal na natin ay hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Anit pa nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Napalunok naman siya dahil sa tinuran nito at ramdam na ramdam nga niya ang senseridad sa tono ng boses ni Jared. Kaya naman, hindi niya maiwasan na makaramdam ng guilt dahil hindi naman dapat sa kanya nito sinasabi ang mga katagang iyon dahil hindi naman siya si Hera. Pero sa hindi naman niya malaman na dahilan, ay bigla niyang nasambit ang mga katagang hindi niya inaasahan. I love you too. Hindi inaasahan na tugon niya. Napangiti naman ng malapad si Jared dahil sa tugon niya iyon. Sabay hila sa kanya para magdikit silang dalawa. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at hinarap siya nito. Saka unti-unting lumapit ang labi nito sa labi niya. Hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi at pinasaluhan ang isang napakatamis na halik. Hindi mapakali si Ailey habang paikot-ikot sa loob ng kwartong inookupan nila. Lumabas sandali si Jared dahil may kausap ito sa telepono kaya mag-isa lang siya ngayon. Andyan sa uupo siya pero bigla naman tatayo dahil sa gulo ng isip niya ngayon. Hindi niya kasi maintindihan ang nararamdaman kapag nagkakadikit sila ni Jared. Ano ka ba, Ailey? Don't be a fool. Asawa yan ng kapatid mo. Saway pa niya sa sarili. Huwag kang magtatangkang magkagusto sa kanya. Hindi tama. Dagdag pa niya habang napapatakip-takip pa sa magkabilang pisngi para matauhan siya. Kailangan niyang matauhan dahil hindi tama ang kung ano man ang umuusbong na damdamin na nararamdaman niya para sa asawa ng kapatid. Oo, nagpapanggap siya bilang si Hera. Pero wala naman sa usapan na may in-love din siya sa asawa nito at saka isa pa ay buhay pa ang kapatid niya at marami pang pwedeng mangyari. Pwede pang magkaroon ng himala at mabuhay ito ng matagal. Kaya hindi tama ang nararamdaman niya. Kaya naman kailangan niyang patayin kung ano man ang nag-uumpisang nararamdaman niya para kay Jared. Oo nga pala. Kailangan ko palang tawagan si Hera. Biglang bulalas niya nang maalala ang talagang dahilan ng bakasyon na ito, ang makausap ang kanyang kapatid. Nakalimutan na pala niyang kailangan niyang gawin dahil nadala siya ng saya habang magkasama at magkausap sila ni Jared. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ng kapatid. Pero nakakailang subok siya ulit na tawagan ito ay wala pa rin. Nakapatay pa rin ang cellphone nito. Kaya naman nakaramdam siya ng pag-aalala. Nasaan kaya siya? May nangyari kaya sa kanyang masama? Magkasunod na tanong niya sa sarili. Pero ang problema ay hindi naman niya alam kung nasaan ngayon si Hera. Kaya paano naman niya mache-check kung okay lang ba ito o kung ano ang nangyari dito nang bigla niyang maalala ang kanyang anak. Kaya agad niyang denial naman ang number ng anak para alamin kung kumusta na ito at kung kumusta na ang sitwasyon nito sa ospital. Baka kasi kung may nangyari na ngang masama kay Hera ay wala nang magbayad sa kung ano man ang expenses ni Jairus sa ospital. Oo, alam niya. Siya na ang masama dahil kahit na baka may nangyaring ngang masama kay Hera ay ang pagbabayad pa rin sa ospital ang iniisip niya. Pero nanay siya
At sa mga ganitong sitwasyon, kung saan ay nag-aagaw buhay din ang anak niya, ay ang tanging mahalaga lang ay ang kapakanan nito. "Hello, Mami!" Tuwang-tuwa na sagot ng kanyang anak sa tawag niya, kaya napatigil na siya sa pag-iisip at napangiti nang marinig ang boses nito. "Oh, hi baby. How are you?" Tanong niya sa anak. "Okay na po, sabi ng doktor. Malapit na daw po akong gumaling." Tuwang-tuwang balita naman ni Jairus kaya nakaramdam din siya ng tuwa sa nabalitaan. Medyo nakahinga-hinga na siya ng maluwag sa nalaman na bumubuti na ang kalagayan ng kanyang anak. So kaunting tiis na lang at gagaling na rin ito. "Wow, I'm very happy to hear that, baby." Masayang ani niya dito. "So, malapit ka na rin po bang bumalik?" Excited na tanong pa nito kaya naman bigla siyang natigilan. Hindi pa niya kasi kayang ipaliwanag dito ang sitwasyon na napasukan niya. "Yes, baby. Malapit na bumalik si Mami." Sagot na lang niya kahit na masakit para sa kanya na magsinungaling dito at paasain ito sa isang bagay na alam niyang malabo nang mangyari. "Anyway, baby, wala naman bang problema dyan sa ospital? I mean, kung hindi ka ba naman nila sinisingil?" Pag-iiba niya. "Hindi naman po." Agad na tungon ni Jairus kaya muling nakahinga siya ng maluwag dahil ang ibig sabihin ay wala namang nangyayaring masama sa kapatid dahil mukhang nababayaran naman ang bills ni Jairus sa ospital. Baka lang ayaw lang nitong magpa-istorbo kaya nakapatay ang cellphone nito. "Ah, ganun ba? Basta anak ha, sumunod ka lagi sa lahat ng sinasabi ng doktor para syempre gumaling ka na kaagad. At para magkita na tayo ulit?" Putol ni Jairus sa sinabi niya. Oo. Para magkita na po tayo ulit." Sagot na pagsisinungaling ulit niya sa tinura ng anak. Nanikip bigla ang dibdib niya at pilit na pinipigilan ng maiyak dahil sa awang nararamdaman para dito. Hindi niya kasi alam kung papaanong gagawin niya para muli itong makasama. Pwede naman siyang umalis na lang nang walang paalam at huwag tuparin ang pinag-usapan nila ni Hera once na gumaling na si Jairus. Pero hindi siya ganoong tao dahil marunong siyang manindigan sa kanyang salita. Pero ang problema niya ay paano mabubuhay ang anak niya na wala siya sa tabi nito. Kailangan siya ng anak niya. "I love you po, Mami." Narinig pa niya anito kaya napangiti na lang siya ng mapakla. "I love you too, anak." Tugon naman niya. Bigla namang napatigil si Jared sa pagpihit sana ng pinto ng kanilang kwarto nang marinig niya ang asawa na may kausap sa cellphone. Mas lalong kinapako pa niya sa kinatatayuan nang malinaw niyang marinig ang huli nitong sinabi bago tumahimik. "I love you too." Paulit-ulit na nag-rewind sa utak niya ang mga katagang iyon na binitawan ni Hera sa kung sino man ang kausap nito. Hindi niya maintindihan ang kirot na nararamdaman sa mga oras na ito. Hindi niya alam kung paanong magre-react sa narinig. Gusto niyang isipin na mami lang nito ang kausap at nag-I love you lang ito sa ina. Pero hindi niya kayang paniwalaan ang sarili sa ganoon. Dahil makailang beses na niyang aksidenteng narinig ang pag-uusap ng mga ito at hindi ang mga ito nag-uusap ng sweet sa isa't isa. Actually, kadalasan ay hindi pa nga ang mga ito nagkakasundo. Nanginginig ang buong katawan niya at parang gusto niyang pumatay ng tao. Gusto niyang sugurin ang komprontahin si Hera pero nagpipigil lang siya. Akala niya iba ito sa mga babaeng kilala niya pero hindi pala. Akala niya ay hindi nito magagawa ang lokohin siya pero nagkamali pala siya. Siguro ito na nga hinahanap niyang kasagutan sa katanungan ng gumugulo sa isip niya ng ilang linggo na. Kung bakit bigla-bigla na lang itong nagbago pagbalik nito. Tadhana na rin siguro ang naglapit sa kanya sa kasagutan na iyon. Hindi niya alam kung ano man ang pinaplano nito sa pagbabalik nito at kung bakit pa ito bumalik sa kanya kung may iba na nga ito. Pero kung hindi siya nagkakamali, ay isa lang naman ang dahilan ng lahat. Pera. Siguro pinagplanuhan siya nito ng masama. Siguro gusto nitong hit-hitan siya ng pera. Or worst, ay nakawan siya at saka ito magpapakalayo-layo kasama ang lalaki nito. Pero hindi. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaan na magtagumpay ito. Hindi niya hahayaan na magawa nito ang masamang binabalak nito sa kanya. Oo, mahal niya ito, pero hindi siya tanga para magbulag-bulagan. Ngayon nga na nalaman na niya ang tinatago nitong sikreto,
ay gagawin niya ang lahat para pagsisihan nito ang ginagawa nito sa kanya. Despite of everything, ay pinili pa siya nitong lokohin. Gagawin niyang impyerno ang buhay nito. Ipaparanas niya dito ang kanyang paghihigante. Pero syempre, hindi niya dito sasabihin na alam na niya ang lahat. Na alam na niyang niloloko lang siya nito. Mas masarap maghiganti kung pag-iisipin niya ito kung ano ang problema at bakit bigla na lang nagbago ang lahat. Kung bakit biglang hindi na nakikiayon ang lahat sa mga plano nito. Samantala ay napaupo na lang si Ailey sa kama dahil parang nanghina ang tuhod niya. Pagbaba niya ng telepono sabay, hindi na rin niya napigilan ng mapaiyak habang iniisip ang kinabukasan ni Jairus. Kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa. Hindi niya tuloy alam ngayon kung tama ba ang naging desisyon niya na tanggapin ang offer ng kapatid kapalit ng pagpapanggap niya bilang ito. Gusto niyang pagsisihan ang naging desisyon. Pero kapag naiisip naman niya na para naman iyon sa buhay ng anak, ay nawawala na rin ang pagsisisi niya. Nang biglang nagulat siya dahil sa biglang bumukas ang pinto, kaya naman dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumambad naman sa kanya si Jared na wala man lang kaimo-emosyon ang mukha nito, kaya hindi niya tuloy malaman kung ano ang nasa isip nito at kung galit ba ito o kung ano. May problema ba? Tanong niya dito nang masigurong wala nang bakas ng luha ang kanyang mukha. Pero hindi agad sumagot si Jared. Bagkos ay nakatitig lang ito kay Ailey habang wala pa ring ekspresyon ang mukha nito. Habang nakatitig sa asawa ay parang gustong lumambot ni Jared at kausapin na lang ito at subukan na ayusin kung ano man ang problema, kung bakit ito naghanap ng iba, kung bakit niloloko siya nito. Gusto niyang tanungin kung ano ba ang kailangan niyang gawin para maging maayos ulit ang lahat, para bumalik ulit ito o sila sa dati pero wala na. Siya lang ang kawawa kapag ginawa niya yun. Siya lang ang magbumukang tanga. Hindi siya magiging malambot dito. Kailangan niyang maging matigas. Kahit mahal niya ito, dahil hindi niya ito mapapatawad dahil binigay naman niya ang lahat dito. Tumino naman siya para dito. Pero ito lang ang igaganti nito sa kanya. Ang lokohin siya. No way. Hindi niya mapapayagan niyon. Mas lalong tinigasan niya ang ekspresyon ng kanyang muka. Sabay sabi na, "Mag-impake ka na. Uwi na tayo." Matigas din ang boses na utos niya dito. Kitang-kita niya ang pagkunot ng noon nito at parang gulat na gulat. Ha? Pero bakit? May problema ba? Usisa nito na hindi pa rin nawawala ang pagkakunot ng noon nito. Gawin mo na lang ang gusto ko. Pasigaw na sagot naman niya dito na mas kinagulat nito. And I want it to be done in 15 minutes. Matigas na dagdag pa niya na punong-puno ng otoridad ang tono ng kanyang boses. Hindi naman agad nakagalaw si Ailey sa kinaupuan dahil sa gulat at pagkabigla sa biglang pag-iba ng ugali ni Jared sa kanya. Gusto niyang tumawa at isipin na nagjo-joke lang ito pero kitang-kita niya sa mga mata nito na seryoso ito at hindi lang nagbibiro o ginugood time siya. Nauwi tuloy siya sa pag-iisip ng malalim kung ano ang nangyari. Kung ano ang problema, bakit bigla na lang naging ganon si Jared. Pero ang pag-isip niya iyon ay biglang natigil nang biglang sumara ang pinto ng malakas. Muli palang lumabas si Jared na wala man lang pasabi at padabog pa. Ano nga bang nangyari? May problema ba dito? Kanina ay maayos pa naman sila, pero bakit ngayon biglang nagiba na?